unahon din nato sa matag adlaw ang atong Ginoo. Usahay, unfortunately, malimot kita kini pagki-connection sa atong Ginoo kay tungod kapoy kaayo mo po. Di lang makalimot yun. So, kini nga mensahe mga igsoon naghatag og pagpahinungdan. Kung musunod ta kang Ginoong Hesus, musunod ta sa iyang lakang, sa iyang kabubuton, kinanglan na atay i-surrender nga mga unsa pa na nga mga bitin sa ato nga kinabuhi. Mana ang una nga butang mga igsunan ug kinanglan kung nganong kung gusto ta mosunod ni Ginoong Hesus, kinanglan ato gyud nga i-deny ang atong kaugalingon mga igsunan. O ang ikaduha nga punto, the call to take up the cross. Ang tawag sa pagpasan sa cross mga kaigsunan. Instead to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Wala gisulti diri usahay. Gisulti diri kada adlaw. Pero ang pangutana, unsa man yung cross? Siya may bot pasabot ang cross mga kaigsunan. Taking up the cross symbolizes embracing the hardships, kalistanan, and challenges, mga hagit that come with following Christ. It requires a willingness to endure suffering and persecution for the sake of the gospel. Buminsay ganito mayong balita mga kaigsunan, di kita maka-experience og paglutos sa atong panalagad, delikado. Basing kaupan na ta ni Satanas mga igsoon. Niabot si Kristo when Christ came into this world. Hayahay ba ang iyang kaimta? Dili hayahay Dili komportable ang iyang pagkinabuhi ining kalibutan. For the sake of humanity, para sa tua nga makasasala, hinaog siya niining kalibutan alang sa paghatag o ihemplo sa matag usa kanato mga igsoon. Taking up the cross symbolizes embracing the hardships and challenges. Kung unsa man na ang imong problema mga igsoon, jaksa gina. Abi ninyo mga igsoon, itugutan sa Dios nga magkalisod ta, itugutan sa Dios nga magkasakit ta, itugutan sa Dios nga moagi ta ni anang mga butanga nga lisod kayo i-cook up kay para maghandom pa kita og langit mga igsoon. What is the use of heaven kung kitang tanan wala naghandom nga malangit na? So expected na yun mga kaigsunan, if we follow Christ wholeheartedly, kinahanglan andam pud ka nga modawat unsa ang pagsulay mga hagit sa kinabuhi. Dili lang ingon nga kanunay ta magadawat og panalangin, kanunay ta magadawat ug unsa ang kaayo sa atong kagalingon. Apan di ay mao gini ang best example mga kaigsunan nga sa diya nga si Kristo na gyud nag-alagad, iyang iserbisyuhan ang mga tao nga nanginanglan ug kamatuoran. Iya gyud gigakos ang kalisdanan sa kinabuhi ug naabot din sa punto nga sa pagpas-an niya sa mga cross paingon sa Calvary, nahimo gyud niya niabot sa kamatayon ang iyang kinabuhi. So dagat niya nag-question ni anak mga bitunan, ano man niya kanang gipalisod-lisod pa man sa Ginoo si Ginoong Hesus ako, no? Kay para kay kung wala ni agi o kamatayon si Kristo mga kaigsunan, kung wala ni agi o kamatayon si Kristo, maguna-una kayo ang yawa nga
Ginoo. Pag wala nga karon, bisan pa karon nga kapanahon wala gyud nasabtan sa yawa nga nganong mas gigugma pa niya ang tao sa isa sa mga manulunda. Moto nga na mga kisunan, mas gigugma siya kanato kaysa mga manulunda nga naa sa langit. So grabe gyud kapunahan itang tanan ng mga tao tungod ipakamatgan kita ni Jesus para kitang tanan makadawat o kaluwasan sa matag-usa kanato. Kung wala gani nagpakamatay si Jesus sa Kalbaryo sa cross, tingali kitang tanan every time na makasala ta, bit-bit yung tagkabaw, bit-bit yung tagkanding, bit-bit ang mga kalanon nga ihalad na to. Tingnan naman, ang kana akong ginahalad, simbolo kana nga kitang tanan nakasala.